Nabanggit, kahapon lumabas sa mga balita, Weng, na anytime lalabas na raw yung warrant of arrest. No? Oo, Na ICC. i-issue daw po ng International Criminal Court laban po sa dating Pangulong Rodrigo Duterte at doon sa mga personalities ng Tokhang Yes. during that time. No? Ang nagsabi po kasi niyan si dating Senador Antonio Trillanes IV. Nasa linya na po natin ang dating Senador para ho ating makausap. Senador, magandang umaga. Si Joel, si Weng po ito. Live po kay Super Radio DCWB GTV. Magandang umaga po. No hear, no see. Senator. Kamusta po kayo? Magandang umaga po sa inyo kasamang Joel at kay Miss Weng. Opo. Good morning, at mga listeners. Okay, ganito po. Saan ho ninyo nakuha yung impormasyon, Senador, na meron nga anytime lalabas na po yung, yung warrants laban po kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at yung mga personalities na involved po sa Tokhang noong mga panahon yon, in batches pa nga sinasabi ni Senador Meron daw Sani. mauna, pero mas marami yung susunod. Saan nyo nakuha po yung impormasyon, Senador? Nakikipag-ugnayan po tayo sa mga taong may alam dun po sa ICC investigation at base po sa nakalap natin ay lalabas yung warrant of arrest ay baka June or July of this year, no? At itong mga pinagkukuhanan natin informasyon, ito rin naman yung mga nagbigay sa akin ng mga updates about the ICC early on, no? Yung pag-declare ng investigation, pagbasura ng apela nila sa ICC, at itong pagpasok ng ICC team dito sa Pilipinas noong Disyembre, no? Kaya naman, very reliable naman po itong informanting na kukuhanan natin. Nakapasok po ang ICC team noong December ng alam po ba na gobyerno? Kasi noon pa man may pronouncement na ang pamahalaan, si Pangulong Bongbong Marcos, na hindi kikilalanin yung poder ng ICC. Naniniwala tayo na nakapasok itong ICC team ay para gawin yung kanilang investigation. Kumuha sila ng mga dokumento at nakausap nila yung mga testigo. Ngayon, hindi natin alam kung ano ba yan in their official capacity or not. But I will take the word of the government na walang nag-cooperate sa kanila. Pero yan naman ang paraan ng ICC, kahit walang government cooperation ay nakakapag-imbestiga sila. Senador, ito lang ang tanong kasi nabanggit ni Attorney Harry Roque na wala nang bearing yan. Oo. Paglabas man sila ng warrant of arrest, walang bearing dahil hindi naman tayo kasali sa International Criminal Court. Ano po ang inyo pong panig po doon? Totoo po na hindi na tayo miyembro ng ICC, pero nagdesisyon po ang Korte Suprema na may jurisdiction pa rin ng ICC nung tayo ay miyembro pa noong November of 2011 hanggang March of 2019. Yan po ay naresolbahan na ng ating Korte Suprema, 15-0 yung decision na yan. Ngayon, yung kahit hindi tayo miyembro ng ICC, pero tayo po ay miyembro ng Interpol, may international agreement tayo ng Interpol, at ang ICC naman ay may cooperation agreement with Interpol. Kaya pagka sila ay nagbigay ng warrant via Interpol, ay obligado tayong sundin ito. Kagaya nung kamakailan ay humingi ang Pilipinas ng tulong sa Interpol para paghuli kay Tebes, ganun din yon. Pagka sila naman ang humingi ng tulong, kailangan natin mag-comply. Yun po ang hindi nila nakita nung nag-withdraw sila sa ICC. Akala nila tapos na, no? Hindi. Meron pa ring Interpol, kaya mananagot pa rin sila. Obligado, maski na ayaw ni Presidente at nagbigay na ng posisyon si Presidente po dyan at hindi daw po niya hayaan na iserve ang warrant of arrest. Oo, at mang-aresto si Duterte. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero obligado tayo, maski na ano bang mas matimbang doon? Ano po yan, international agreement kasi yan. So pagka, magiging rogue state tayo, kasi kagaya nito, humihingi tayo ng tulong sa international community dito sa West Philippine Sea issue at nagkakalap ng investor si President Marcos
the past 2 years sa international community, sa EU in particular, yung mga bansa na yan, tinutulak talaga nila yung pag-protect ng human rights, magiging isang kondisyon yan. Pero ang problema kasi rito, pagka hindi sinunod ni President Aquino, President Marcos, Interpol, yung international agreement na yan, ano po yan? Pwede po siyang managot dyan kasi maari impeachable offense yan. No? Kaya nga itong latest, itong DOJ ay sabi nila, gagawa na sila ng legal brief para i-discuss sa Presidente lahat ng options available in relation to the incoming ICC warrant against Duterte. Sa inyo pong Yan po ang nirelease nila kahapon. sa inyo pong impormasyon, Senator, last point ko lang dito, Joe. Sino ang una may issue ng warrant ng ICC? Base po sa impormasyon natin, si Duterte lang muna ang ma-issue ng warrant. Then susunod na yung mga ibang principals like si Bongo, Bato at maaari na si Vice President Sara Duterte mismo dahil meron pong ebidensya sa kanya, ito yung salaysay ni Arturo Las Cañas, na nung mayor siya ng Davao ay nagbigay siya ng instructions dito po sa Tokhang, doon po sa Davao City. Senator, konektado ba dito sa ICC issuance ng warrant of arrest? Yun binanggit nyo rin pong destabilization plot laban sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Bali-baliktad po, konektado po yung ouster plot dito po sa nalalapit na ICC warrant. Yun nga po, opo. Malamang sa malamang dahil survival mode na po itong mga Duterte dahil alam nilang nalalapit na nga itong warrant kaya kumikilos na sila. Pero even last year na malayo pa yung ICC issue na yan, ay nagtangka na silang patalsikin si President Marcos. Itong impormasyon na to ay hindi lang po galing sa akin, kinumpirma to last year mo ng AFP Chief of Staff na may mga recruitment na ginagawa sa hanay ng AFP. Pero ang magandahan nito, so far wala pa silang nare-recruit na active member ng armed forces. Yun po. Okay. Panghuli na lang, kunin ko yung panig po ninyo kasi nakapagbitaw ng statement si Senator Ronald De La Rosa na sumama pa raw po kayo. Oo. Pagka nag-serve po ng warrant. Ano po, sasama ho ba kayo, Senador? Kung hindi po ako busy, fine. Talagang sasamahan ko yung ICC. Sige po. Seryoso yun, sir, Seryoso. Seryoso. Senator, salamat sa oras mo. Mag-ingat ka. Thank you. Sir, thank Ganda you. umaga po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. Thank you. Thank you si dating Senador Antonio Trillanes IV, mga kapuso.